Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and collective reading your energy at this time. Nine of Swords. May nakatake sa isip mo na huwag ka mag-take na action, na na-atake yung isip mo. May nang-atake, may nag-send ng atake o mga atake na huwag ka mag-take na action para hindi ka maging yung porsigido, hindi ka maging determinado, para hindi ka maging positive, hindi ka maging passionate, para hindi ka mag-take ng action, para hindi mo i-pursue yung goal mo, para hindi ka gumawa ng move, para hindi ka kikilos, para hindi ka gagalaw, para hindi maging buo yung loob mo na nagawin ang gusto mo sa buhay o kung ano yung magpa-progress sa'yo. Para ma-hold back, para mag-hold back o ma-hold back para hindi ka magpursigi sa buhay. Yan. Ano pa? Para matakot ka na mag-take ng action. Yun. May bumabalik. What's with the Six of Swords in reverse here? Itong bumabalik na to. More clarification. Ano yung bumabalik na yan? The Six of Swords. More clarification dyan kung ano yung bumabalik sa Six of Swords. Spiritual. Pero, bumabalik sa kanila. Yung atake nilang ginagawa sa'yo, bumabalik sa kanila. Ibig sabihin, hindi sa'yo yun pumapasok. Parang, meron silang sinasend, pero hindi sa'yo pumapasok. Parang alarm lang to ba? Hoy, stoy! Tahimik muna! Kinukulit mo na naman yung maliit na nito. Huwag mo na kulitin yan, langga. Nagkakulit. Huwag na maglaro. Mamaya na maglaro ka. Spiritual to. Spiritual. Spiritual. Bumabalik sa kanila. Atake to guys, yung sinend sa'yo. Yan na yun o. Yung mga sinend sa'yo, bumabalik sa kanila eh. Ano pa naman? Committed pa naman. Tuloy-tuloy oh. Tuloy-tuloy. Walang tigil. Kakasend sila. Ayaw ako anong klase ng pang-atake yan. Yung palipad hangin ba yan? Hindi. Ano yan? Spell? Hindi yan spell. Il-wishing. Yung sinesend nila sa il-wishing. Il-wishing. In-il-wish ka nila. Pero bumabalik sa kanila. May bumabalik eh. Yan na yun. Atake daw. Il-wishing. Yan o. Ni-il-wish ka. Kaso bumabalik sa kanila. Tuloy-tuloy na pang i-il-wish. Baka wala silang ginagawa. Hindi sila basis buhay nila. Ang ginagawa nila ay yun, namimiste. Nag-il-wishing nila. At kung ano pa. Kung ano yung pwedeng iba to. Il-wishing. And then il-wishing.
pero spiritual din pati. May spiritual din. Tuloy-tuloy po atake nila ng ill-wishing. Tapos may spiritual din silang ginagawa. Pero bumabalik daw eh. May pagbabalik. Bumabalik sa kanila. Kaya mas maganda wag na lang gumawa ng mga ganyan kasi maring sa umpisa mapiktuhan ka ng mga yan. Mas maganda pang hayaan mo na lang. Hayaan mo yung Diyos na huwag ka nang gumawa ng ganyan. At least, kumbaga, doon ka na lang sa matuwid na daan, na piliin nyo na lang yung tamang path, yung maging mabuti, o yung gawin yung tama, yung iwasan yung mga ganyan na gumagawa ng spiritual at mga katulad nito mga ginagawa nila like wishing kasi kumbaga kailangan mag-transform, piliin ang kung ano yung tama, kung ano yung ikakasig ng kaluluwa nyo, pero nasa inyo naman yan kasi nakikita ng Diyos lahat yan, nakikita ng God lahat yan, yung mga ginagawa nila yan, yung mga ganyan, nakikita yan. Wala daw silang tigil. Sa tingin niyo yung mga ganyang klase ng tao at yung mga gumagawa ng spiritual ay masisave ba sila? Sa tingin niyo? Tingnan niyo sa Biblia. Kung ano kaya. Kung masave ba o hindi. Yung mga ganyang gawain. Lalo na't hindi nagbabago. Napakaingay, ang kulit. Labas na sa sikip, harutan. Labas na ikot. Damo, igol. Doon na. Maglaro lang kayong dalawa, maingay. Ang kulit. Ano ang next na mayroon? Magsisisi sila o magregret. Yun ang next na mangyayari. Magre-regret sila kasi may mga mawala sa kanila. Bakit? Yun ang epekto ng ill-wishing nila? Hindi. Hindi yun ang epekto ng ill-wishing. Yun na yung balik ng ill-wishing sa kanila. Baka yun na yung balik sa kanila ng ill-wishing nilang ginawa nila sa'yo. Gusto na sa'yo mangyari, sa kanila mangyari. May yung panas na ba? Pingay kang bata ka. Batik bungol. Pwede masamay. Ayan o. Ini-illusion nila may mga mawala sa'yo. Ang mangyari, hindi ikaw ang mawalan, hindi ikaw yung may ma-lose sa'yo o may mawala sa'yo. Sila ito may mga mawala sa kanila kasi bumabalik sa kanila. Ano bang reason ng mga kung bakit sige sila pang ilwish sa'yo o kagawa ng spiritual din? Dahil ba inggit? Hindi dahil sa nainggit. Na-insecure sila sa'yo. Kaya ginagawa nila yan. Na-insecure. Pag ganito, na-insecure. Na-insecure, gusto makipag-compete, no? Mga gano'n, yung gusto, gustong ikumpara yung sarili, yung kinukumpara nila yung sarili nila sa'yo. Kasi, ang tingin nila ay kaya kanilang higitan, sapawan. Hindi nila ikumpara yung sarili nila dun sa mga successful na talaga na like Elon Musk. Yung matatayo na talaga narating. Baka yung kinukumpara nila yung sarili nila dun sa yung kaya-kayanin lang nila. No? Nagsumikap na nga sa buhay. Nagsumikap nga lang sa buhay para umasinso, gusto pa nila hilain. Kaya, nahirapan na sa buhay, gusto pa nila hilain, gusto pa nila umungod-ngod sa baba, umungod-ngod sa putikan, yun ang gusto nila kasi evil sila. Evil nga sila. Wala yan silang awa. Yung ganyan, ng mga klase ng tao. Sige, sila pang ilwish.
Sige, sarap gawa yung iba dyan kasi yung spiritual sa iyo. Ayun o, ito spiritual itong ginagawa nila sa iyo. Ito naman may nang-i-ilwish o may mga, no? Mamaya mag-ingay ka na naman. Damo. Dali ko. Wala akong magawa ng video. Nagmangga. Yung mga ginagawa. Ano pang energy mo ngayon? On destiny. You're ready for your destiny? Or ano to? Ready ka na sa destiny mo? Nag-umpisa ka ng destiny mo? O baka nga, hindi sa ready. Nag-umpisa ka na ng destiny mo? Ayun, nag-umpisa ka na nga ng destiny mo eh. Hindi lang na ready, kundi nag-umpisa na. Pwede na yun, palang. Medyo palang pa yun. Pwede na yun. Nag-umpisa ka na sa destiny mo. Baka bago lang. Gusto ka nilang pigilan. Kung may destiny ka, gusto ka nilang pigilan eh. Paano ka nilang mapigilan? Nag-umpisa ka na nga eh. So, ano pa ang energy mo ngayon? You have a strong desire. You're full of desire, no? And determination. May focus ka so kung ano yung dinidesire mo, kung ano yung mga goals mo, gano'n, yung dinidesire mo sa buhay. Yan. Ano yung message for you? Message or guidance for you ng angels, no? O celestial beings. Maging balance ka lang. Huwag kang yung maging foolish. Huwag kang magpadalos-dalos. Huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin mo kasi you know what, yung mga evil, mag-retire yan sila para maubusan ka ng pasensya. Para kunwari pinatulan mo sila para ba ang kalalabasan ikaw yung masama o kaya ay parang trap nila yan eh. Mang-retire yan sila. Alam niyo yung mga evil? O na-notice niyo yan. Basta ganyan yung kanilang gawain. Mga cunning and deceitful. Mga ano yun sila? Mga kaya nga tinatawag na evil eh. Ganyan sila. Kaya huwag ka magpadalos-dalos daw. Yun ang guidance sa'yo. Stay balanced and composed balance. Kasi justice card. Huwag ka nang yung mag-take na risk o yung gumante. Huwag na gumante. Pwede din. Oo, huwag ka na gumante. Oo. Huwag ka na gumanti daw na magalit ka kasi ginagawan ka nila ng kailangan mong gumanti. Huwag ka na daw gumanti. So, hayaan mo na, no? Hayaan mo na yung God, yung celestial beings, no? At, malamang hindi lang ngayon yan ang mapapala nila na may mawawala sa kanila eh. Pati yung kaluluwa nila may hatol pa yan. Sa mga ganyang klase ng tao, hatulan pa yan afterlife. Huwag ka na daw gumanti. Hindi mo na kailangan gumanti kasi kung gumanti ka pa ay parang ikaw pang magmukhang masama din. Parang magmukha ka na ding masama. Parang ganun ba?
Pero di ba, dahil minsan na sa emosyon natin, dahil ginagawan ka ng injustice, lalo na kung hindi talaga makatwiran, like kung nainggit sa'yo, ginagawan ka ng injustice, scheme and deceit, or witchcraft, dahil nainggit, no, hindi talaga makatwiran yon, ay gustong-gusto nating gumanti, no, pero wag na daw gumanti. Lalo yung mga una-una ka, lalo na yung yung ikaw yung mga una, wag, kasi masama yun, yung talaga hindi makatwiran yun. Kung, lalo na kung nainggit ka, no, ganun, hindi talaga makatwiran yun. Yun ang gumanti, eh. Ikaw, kumbaga, magmukha ka na ding masama o gaganti ka pa, eh. No, parang na-notice niyo yun? Oh. Tapos pagka, parang, sa huli, parang ang tingin mo tuloy sa sarili mo, masama ka kasi gumanti ka. Ako na-notice yan pag gumaganti kayo. Kasi ang tingin nyo sa sarili nyo, ay masama na din kayo. Yung ganun. At parang nagmukha na kayong masama dahil masama na din kayo kasi gumanti kayo. Ay, mas maganda huwag na lang gumanti. Yan na lang yung celestial beings, no? Kasi nakikita naman nila yan eh. Nakikita ng God yan lahat-lahat. So yan na lang. Huwag na lang daw gumanti, huwag na daw take ng risk, no? Na, magbibigyan ng justice yan. Stay balanced and balance lang yung emosyon mo. Huwag mo masyadong itatak sa isip mo yung mga ginagawa nilang injustice na yan. O, na-insecure lang yan sa'yo, ha? Sige ka pang atake. Ay. As long as mapigilan mo yung sarili mo wag gumanti, ay mas maganda wag na talagang gumanti, no? So, yan. For the glory of God na lang isipin mo. Para sa God. Hindi mo kailangang gumanti. Para sa God na lang, no? For you, God, ganun. Hindi ako gaganti. Save my soul. Trap ng enemy yan, no? Maritar yan sila para maging masama ka din. Ganun. So, yan. Para maging gaya ka nila, no? Mukhang masama, no? Pero, tricks, nila yan eh. Scheme nila yan. Para palabasin na ikaw yung masama. Pero sila nag-una talaga. Pero mas maganda, huwag na gumanti daw. Huwag na gumanti. Stay balanced. Composed. Yan. Huwag mo na lang itatak sa isip mo yung mga ginagawa na lang injustice. Isipin mo na lang may hustisya sa God, no? Isipin mo na lang yung magagandang bagay. Huwag mo na lang itatak sa isip mo, kahit injustice pa, kahit hindi makatwiran sila, dahil hindi talaga makatwiran. Na-insecure nga lang yan. Na-atake ka. Ganyan din ginagawa nila sa akin, guys. Ganyan din. Pero huwag na gumanti. Okay, ganyan. So, yan. Madami scheme yan sila. Yung mga ganyan na evil na mga tao, madami yan silang scheme, deceit na ginagawa. Ganun, tumatakbo yung utak nila, ganun mag-isip niya mga yan. Mga deceitful, scheme, cunning, pero nakikita ng God at ng Diyos yan at mga celestial beings, yung mga pinagagawa nila. So yan, yung tayo, yung mga tao, hindi nakikita sila, yung mga celestial beings, pero sila nakikita nila kung ano yung mga pinagagawa ng mga tao. Di ba may mga nagbabantay, may mga nagmamasid din. Like yung unang panahon may mga watchers, di ba? Nakikita nila yan, kahit mga angels, nakikita nila yung mga ginagawa ng mga tao dito. Kasi nakikita nila yan, kaya may watchers. And then, of course, yung God, nakikita niya talaga lahat-lahat yan. Kahit isip na ng tao, nababasa niya. Si Jesus Christ, nakikita lahat ng Jesus Christ dyan. Ginagawa nila yan. Deceit, scheme.
pagiging cunning nila, pagiging deceiver nila, maginagawa nila pang i-ilwish, no, dahil sa insecurities nila. See? Guidance for you ng celestial beings using this deck. Isa lang. Ask for what you want. Let the universe and other people know what you need. Yan. Uy, may nasama. Wait lang ha. Oh my gosh, baby, I just wanna let it down. So many ways to love you, baby, I can break it down. Oh my gosh, so in love, find you fine and make me wanna say, ano ang papasok sa buhay mo? Pwede pa lang pa to. Upright ba to? Let's see. In reverse. Page of Wands in reverse. What's with the Page of Wands in reverse na papasok sa buhay mo? Person na mag-i-invest to. Pero hindi lang siya passionate. Orange. Dominant yung orange dito. Hindi lang siya ganun ka-excited and passionate. And yung parang fiery, no? And strong yung will niya na mag-take ng action o mag-start na gumawa ng move, action, na may simulan siya. Yun ang kanyang energy ngayon. Someone na mag-i-invest sa'yo o tutulong sa'yo o maging giving o maging generous towards you. Yan. Pwede ding mag-share ng blessing niya sa'yo. Pwede din. Ano yung energy ng person na to na si Page of Wands in reverse? Hindi na to tenga. Hindi na siya nag-aantay pa kung kailan siya gagalaw, kung kailan siya mag-i-invest, kung kailan siya kikilos, kung kailan siya maging giving sa'yo, kung kailan siya mag-take ng action sa'yo. Kung kailan siya mag-take na action sa'yo. See? Why? Bakit? Anong dahilan niya? Bakit hindi na siya mag-aantay? Anong dahilan? Kasi gustong-gusto na niya na makasama ka, na mag-invest sa'yo. Yung willing na siya mag-invest sa'yo kasi mahal ka niya. Kasi nga, Queen of Cups, kaya nga gustong-gusto niya mag-invest sa'yo, offer sa'yo, kung meron siyang i-offer, na mag-take na ng action sa'yo, kasi mahal ka niya, kasi na-in love siya sa'yo, o na-deeply in love talaga. Baka na-deeply in love siya, hindi naman na-deeply in love. Naklaruhan siya. Upright ba yun? Yeah, na naklaruhan siya, na mahal ka niya, no, naklaruhan siya, mahal ka niya. Yan, kasi clarified by Judgment and Queen of Cups dito. Naklaruhan siya na mahal ka niya, na ikaw yung mahal niya, at ikaw yung gusto niya makasama, ikaw yung gusto niya makarelasyon, na yun ang dapat niyang gawin, ang mag-take na ng action. O na ikaw ang the one, pwede din ganun, naklaruhan siya na you're the one, na ikaw talaga ang love niya. Inulit ko lang. Ano yung gusto sabihin sa'yo nitong mag-invest na to sa'yo? Kasi Page of Wands in reverse.
Ano kaya to? I am grateful for the spiritual lesson. Yan. Ano pa ang gusto sabihin sa inyo? Page of Wands in reverse na yan, na mag-i-invest sa'yo. I want to tell you how I feel. So, see. Gusto niya sabihin sa'yo kung ano yung naramdaman niya. Mahal ka niya. Yan. Emotional siya sa'yo. In love siya sa'yo. Sensitive yung feelings siya sa'yo. Or nagki-care or affectionate siya towards you. Na naintindihan ka niya o ano man yung naramdaman niya. Gusto niya sabihin niya sa'yo. Gusto niyang malaman mo. Gusto niyang sabihin sa'yo talaga. No, na mahal ka niya. Kung ano yung naramdaman niya sa'yo. Kung ano yung gusto niya sabihin na naramdaman niya. Yan. Towards you. May ano, kamay ko. Ba yan? May mabling-bling pa. Alam. Init. Ano yung messages from the celestial beings? Ang messages nila. May mga wishes o may wish na hindi na-grant. What's with the 9 of Cups in reverse here? Pwede yung mga wishes nga naman rin. Yung wish ng mga tao o ng tao na gusto kang mas stagnant. O maybe yung connection person mo kung winish na mas stagnant o kung person mas stagnant, no, ay hindi na-grant. Instead, pwedeng bumalik pa sa kanila kasi di ba bumabalik daw. Oh. May clarification o kanina bumabalik sa kanila. Oh. Sige sila kapang ilwish na lang sige sila kapang atake sa'yo o gawa ng spiritual o kaya ay ilwishing dahil sa insecurities nila. Gusto ko nilang kontrolin. May mawawala sa kanila na maging emotional sila, mag-grief sila. Kasi yun na yung balik sa kanila ng mga illusion nila. Kasi hindi yung mangyayari sa'yo. Sa kanila mangyayari. Doon ka nila sa taas. Salbahe. Yan ang mga salbahe na tao. Insecure lang. Sige na ka pa. Sa bagay, may mga ganyan talaga. Yan ang kanilang choice no, sa buhay. Ang maging masama at ang magpadala sa kanilang nararamdaman na insecurities. So, ano yung wish mo mag-grant? Let's say, anong wish mo mag-grant? Na hindi na maharangan? Yung path mo, yung daanan mo, pwede din na hindi na maging guarded sa person mo. O kung may trauma ka o si person mo, wala na yung trauma o phobia sa inyo. O kaya ay kung mayroong nagtataas ng wall sa inyong person mo, ay hindi na magtaas ng wall sa person mo. Or kung ikaw man, o sa person mo na na-intimidate, hindi na siya ma-intimidate. Yan. Madami meaning to. So, alin lang doon sa nasabi ko ha, sa nabanggit ko. Umwala na yung mga prosigido talagang harangan kayo. May mga harang, yung mga balakid. Yan. Sa inyo ng person mo o sa mga goals mo, mga balakid sa goals mo, may mga hadlang, mga humaharang-harang. Ganon.
Wala na yung mga yan. Ano ang next na mangyayari sa buhay mo niyan? If you wanna judgment, mawala na yung mga blockage, yung mahadlang, ma-clear lahat. Pati sa isip mo, mawala na yung mga nagpapalito, yung naggugulo, yung mga nagpapaklaudan sa isipan mo, hindi na nilang paklaudan yung isipan mo. Wala na yung mga balakid. Ano pa? Wala na yung mga blocks. Ano pa ang destiny mo na yan? Na inumpisan mo ngayon. Ito magandang clarification sa mga destiny. Ano yung destiny mo na inumpisan mo ngayon? Nag-umpisa ka na ito ngayon. Choice. Na pumili kung kasi choice na meron kang pinipili. Meron kang pinagpipilian or ipaintindi, pwede din ipaintindi sa iba kung ano yung sa side ng light at sa side ng ganun kadalasan yung mga yung mga destiny o yung mission o sa side ng devil kung ano yung right from wrong, kung ano yung good from evil, so that maintindihan ng ibang tao kung ano yung tama sa mali, kung ano yung good, kung ano yung evil, kung ano yung sa side ng langit, kung ano sa side ng impyerno, kung ano yung sa side ng God, kung sino sa side ng God, o kung ano sa side ng devil, o kung sino yung sa side ng devil, pwede din ganun. Or pwede din to identify, kung alin man dyan sa binabanggit ko to identify what is the right choice. O pwedeng pinapapili ka sa side ka ng pero destiny mo to ibig sabihin pwede din nagtuturo ka o kinaklaro mo sa mga tao, pwede din ganun kung ano yung sa side ng light at sa side ng kadiliman, kung ano yung temptation sa hindi. Ganon kasi yung mga destiny or connected sa choice, kung ano pa dyan. Ano pa? Ano yung inuumpisa mo na destiny na yan? Na your personality is strong and powerful, may authority ka, kasi parang Hierophant na parang may spiritual authority, yan, na may spiritual authority ito pong maganto, red na red, tapos fiery pa, na pakita mo kung gaano ka strong yung personality mo, hindi naman siguro kailangan pakita, basta yung may authority ka, yan, may authority ka, na pwedeng connected din dun sa choice na ipaintindi sa mga tao, kahit konting tao man o kahit isang tao lang, no? Kung ano yung, kasi nag-umpisa ka pa lang naman kung ano yung tama sa mali, kung ano yung sa side ng evil, kung ano yung sa side ng good, kung ano yung sa side ng God, kung ano yung sa side ng devil, kung ano yung temptation ng devil, di ba, may snake tapos may tempt, no? Kung ano yung right choice from wrong choice, mga ganon. Kung
kung ano yung mapupunta sa impyerno, pwede rin sa sa hindi mapunta sa impyerno, ganun kadalasan, di ba? Yung mga mission. So, connected yan dito. So, ano pa ang inuumpisaan mo ngayon? Anong pati natin? Yung inuumpisaan mo ngayon ng destiny. Ito din. Yung i-reveal. Kasi tinanggal yung mask. Yung i-reveal yung totoong ikaw. I-reveal yung maging ano ka ba, maging totoo, no? Na hindi mo kailangan maglagay ng mask, na ipakita mo yung totoo, no? Hindi mo kailangan mag-pretend na okay ka lang kahit hindi ka okay, o di ba, parang umiiyak dito. Meron ka din mga pinagdaanan, gano'n. And also, pakita kung gaano ka pure, yan, kasi puti, yan. And also, ano pa inumpisa mong destiny na yan? Ano ginagawa mo? Ano inumpisa mo? Ayan na, the youth, it's a path, no? It's a path na, nag-umpisa ka na sa path na yan, at may kasama ka. O ayan, no? Nag-umpisa ka na maglakbay sa path. It's a new journey. Yeah, it's a new journey na may kasama ka. Yan o, may kasama ka na loyal sa'yo at protective sa'yo. Ano ba yung kasama mo? Angel mo? Angel mo yan. O. At mukhang seraphim. Ano ba yung angel mo na kasama mo? Seraphim angel? Seraphim angel kasi dragon eh. Yung seraphim angel. Seraphim angel ang kasama mo na loyal sa'yo and protective sa'yo. The most powerful angel is seraphim angel. Yan ang mga malalakas. O the most, lahat naman ng angel, malalakas. Pero the most powerful, ibig sabihin powerful, makapangyarihan. Kasi, ibig sabihin, malalakas na kapangyarihan yung binigay sa kanila yan ng God. The most powerful angel. Diba? Nasa ano yan sila, nasa throne ng God, no, nagbabantay yung seraphim angel. Kasi the most powerful angel nga eh. Ayan. Ayan. Whew. Ayan. Ano pa yung ginagawa mo? Sa destiny mo na yun, sinumpisa mong destiny na yan. Sinumpisa ka na eh. Describe. Ang scribe na keeper of knowledge, di ba? Or bookkeeper. Parang gano'n eh. Bookkeeper. Nung sinaunang panahon o parang napiprint yan o marami ng copies ng like Bible, mga ganyan ba? Search na lang yung word na scribe. Scribe na word. Or else may sinasabi ka eh. Napaka-clear and sharp ng isipan mo. Malakas yung intuition mo kasi color of intuition to eh. Parang indigo. And then, parang may lumalabas sa bunganga mo din. Yan. O messages. O na-guided ka. Pwede din ganon. Search nyo lang yung scribe. Scribe. And ano yung sunod na gagawin mo? Kasi nag-umpisa ka na ng destiny mo. Ano yung gagawin mo sunod? Nakasama sa destiny mo. Ito. Na gawa ka na ng mga imposible. No? Sa tingin ng mga tao, imposible mangyari. Gamit yung faith mo. O yan. Na, ayun no, may magagawa ka na, may mailalabas ka na parang kapangyarihan. Ano ba yung kapangyarihan may mailalabas mo? Kapangyarihan. Hindi yan kapangyarihan. Ano yan na abilities. Hindi yan abilities. Talent. Baka talent. Hindi.
Miracle? Miracle. Sabi ko na miracle eh. Miracle. Gawa ka na ng miracle. Miracle no? Na you are yourself, no? Na makilala mo na yung sarili mo na gawa ka ng miracle, no? Sino kagawa na ng miracle dyan? Hindi miracle fruit, miracle talaga. Para bang imposible. Miracle. Miracle daw. So, clarification na naman yan. And then, you are passionate, has a strong desire, na, and very positive sa mga ginagawa mong miracle. Mga gawa ka ng miracle daw. Yan. So, yan. Malalaman na lang yan. Parang miracle yan. Magagawa mo sunod. Nagpisa pa lang eh. Yan. And then, balik tayo din sa person na yan. May person ka eh. Sana ba yun? Halimutan na si person mo. Layo na yung nabot ng reading. Person ka dito kanina eh. Sana ba yun? Yan ang sinasabi ng person mo, di ba? So, ayan. Madami bang gusto kang makarelasyon? Tingnan natin, ha? Madami. Parang hindi sila contented sa buhay nila without you. Kung hindi ikaw yung relasyon nila. Ganun. Pwede. Kung hindi ikaw yung maging lover nila, na kung hindi ikaw yung maging asawa, as in asawa, hindi naman asawa, o maging lover yan, lover, hindi lover, yung maging partner, partner, hindi, yung maging kung hindi sila ang piliin mo. No. Kung mas malungkot sila na parang hindi sila kontento kung hindi ikaw ang makatuluyan nila. Hindi. Kung hindi sila magtagumpay sa'yo. Pwede Upright ba yan? Hirap hanapin Hindi. Kung hindi ikaw yung makarelasyon nila. Hindi talaga, hindi. Kung hindi, basta may malungkot sila. Malungkot sila kasi hindi sila ang pinipili mo. Hindi. Dahil hindi sila ang gusto mo. Dahil hindi ka na-attract sa kanila. Dahil hindi ka na-attract sa kanila. Bakit puro hindi? Kung sabay, clarification na naman to Pero, para bang malungkot sila kung dahil ayaw mo sa kanila. Pwede Dahil ang gusto mo ay ex mo. Hindi. Dahil ang gusto mo ay iba. Ibang person. Hindi. Dahil hindi mo sila type. Baka hindi mo sila type dahil hindi mo sila type. Ay, ganun talaga ang tao, no? Respetuhin lang yung feelings ng iba. O hindi type, hindi wag. Madaming tao sa mundo, di ba? Hindi na magmukmuk-mukmuk sila at mag-imot-imot kasi hindi mo sila type. Dapat marunong sila magtanggap na kung hindi mo man sila type o kung sino man ang ayaw sa kanila,
Diba? O hindi sila type. Okay lang yun. Hindi naman pwedeng pagsiksikan na ng sarili na sa'yo, ipilit talaga na magustuhan mo sila, mataypan mo sila. Diba? Ganun na talaga yun eh. Malungkot pala sila na parang matamlay dahil hindi mo sila type. Yun lang pala yun eh. Dahil hindi mo sila type. Hindi mo naman kasalanan yun. Kaya pilitin mo mataypan sila eh. Ayaw mo. Hindi mo nga type. Respetuhin na lang nila, no? At iba-iba ang type. O bawat tao ay iba-iba ang type. Diba? Nasa tao yun. Ano ba nagustuhan sa'yo ng mga nakakagusto sa'yo? Gusto kang makarelasyon. King of Air. Ito lang, isa lang. Tatlo eh. Sharp and clear yung mind mo. Magaling ka magsalita. Intuitive kasi color intuition, indigo. And nakakaintindi ka o na magaling ka mag-interpret o na-interpret mo o naintindihan mo yung mga messages from the spirits or maybe celestial beings or else ay from the spirits or guides, any guides. No, kahit sa isip mo lang ba na ginaguide nila sa'yo, yung messages nila sa'yo. And then, direct yun, diretso sa bunganga mo, diretso sa bunganga. Diretso labas sa bunganga mo. Na magaling ka translate o mabilis ka mag-isip kasi King of Air o matalino ka, no? Parang King of Swords din to eh. Pero iba lang talaga yung picture dito. Na you're intellectual, logical, pwede din, parang King of Swords din to. And sharp and clear yung isipan mo. Pwede, kung saan man doon sa mga nabanggit ko. Hindi naman lahat yun eh. Kung saan lang doon, kung saan yung tingin nyo doon ha, kung saan doon. Kasi you're intuitive, kasi color na intuition din to eh. And kung ano yung ginaguide sa'yo, nasabihin mo, yun ang sinasabi mo. Kasi di ba, diretso sa bunganga. Sinasabi sa tenga o sa isip din, pwede din. Diretso sa bunganga. Yan. Para nilalabas mo sa bunganga mo, yun ang sinasabi mo. So yan, ganon. Ano ba nagustuhan ng person mo na to? Sino ba yung energy ni person mo? Hanapin ko muna sa person. Person kay kanina eh. Si Page of Wands in reverse na to na si person mo na mag-invest sa'yo. Ano nagustuhan niya sa'yo? Kunin ko na itong dalawa. Kasi, you have transformed. May nagbago sa'yo. Nag-transform ka. Yan. And then, nag-grow ka. Yan. Kasi growth eh. Color ng growth to eh. And you are courageous na mag-grow. Oh. You're strong. Oh. Parang nag-transform ka into this. No? Na you are powerful, capable, walang limitation sa kaya mong gawin, di ba ganun yung dragon? And full of strength, full of stamina, healthy, kasi color green eh. Color of health din yan, no? And ano yung gusto sabihin sa'yo ni Page of Wands in reverse na to? Na
mag-invest sa'yo. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? In reverse. 3 of Wands in reverse. What's the 3 of Wands in reverse? Strong na daw yung personality niya. Emperor na. Hindi na siya manipula. Hindi na siya mautusan ng iba. Kung ano yung gagawin niya, kung ano yung desisyon niya. Siya na yung may control sa isip niya, sa buhay niya. Hindi na daw nagtatagumpay yung mga nagtutulangan na manipulahin yung isip niya, na kontrolin siya, na utusan siya kung ano yung gagawin niya. Of course, may ginagawa sila manipulation, o spell, o kung naman. May mga nagtutulungan eh. Hindi na nagtatagumpay, hindi na nagsasucceed. Ang ginagawa nila, person wishing. Wini-wish nila na si person mo ay huwag maging determined, huwag magpatuloy sa plano ipursu ka, mga ganun yun eh. Na wini-wish nila na ma-restrict si person mo, may restrict ni person mo yung sarili niya, kontrolin ng person mo yung sarili niya, mga ganun ba, il-wishing. Diba? Ang dami na skin visit, il-wishing. So, ayan. So, ito na lamang for collective reading, guys.